Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung nakakasira nga ba ng mga appliances natin pagka humihina yung daloy ng kuryente natin. So bago natin sagutin itong tanong na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So pag-uusapan natin dito guys yung paghina ng kuryente natin sa ating bahay. Nakakasira nga ba ng ating mga ginagamit na appliances yung paghina ng kuryente natin? So ang sagot ko dyan is yes, may chance na masisira yung ating appliances. Karamihan sa mga appliances natin ngayon na nasisira is dahil yan sa tinatawag natin na fluctuation. So yung fluctuation na yan yung pagtaas, baba ng daloy ng ating kuryente. So ang mga appliances kasi natin guys, kung 220 yan, kailangan 220 din yung papasok na kuryente dun sa appliances na yon. Halimbawa yung refrigerator mo is 220 at sinaksak mo sa 210 volts. Mababa kasi yung voltahe na yon, ang mangyayari nun sa ating refrigerator, hindi lalamig at the same time, on-off, nahihirapan yung compressor ng ating refrigerator para paandarin yung ating refrigerator. Even dito sa ating mga aircon, kailangan na tugma yung ating voltahe dun sa ating appliances. So napaka-importante guys na maganda yung daloy talaga ng kuryente natin sa ating mga appliances. I-check natin yung mga ilaw natin, biglang kumukurap yan. Ibig sabihin, may fluctuation. Humihina yung daloy ng ating kuryente. Kaya, napaka-importante na i-check nyo yung mga kuryente natin kung okay lang siya. Kasi, yan yung isang nakakasira sa ating refrigerator at aircon. Lalong-lalo na itong dalawa na appliances natin na to, ito yung gumagamit ng compressor. Kaya, pag halimbawa, tumaas baba yung daloy ng kuryente, hindi nagme-maintain sa 220, ang mangyayari sa ating appliances is nahihirapan yung compressor at the same time is pwedeng masira yung ating motor ng ating appliances. Dahil sa fluctuation, dami na talagang nasira ng mga appliances, lalong-lalo na sa ating mga refrigerator at ating mga aircon. So ano nga ba yung pwede nating gawin para hindi kaagad masira yung ating appliances, lalong-lalo na sa mga refrigerator, aircon? So pagka halimbawa may fluctuation, taas, baba yung daloy ng kuryente sa inyong lugar, mas maganda na gumamit tayo ng automatic voltage regulator o kaya yung transformer. Itong automatic voltage regulator na to, ganyan yung itsura niya, no? Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung itsura ng AVR o kaya yung automatic voltage regulator, so ganyan yung itsura niya, yung parang nasa screen, ganyan. Yan kasi yung nagme-maintain ng voltahe dun sa ating appliances. So halimbawa, 220 yung ating refrigerator at sinaksak natin sa normal na wall outlet natin. Pagka bumaba o tumaas, walang mag-a-adjust ng automatic yung voltahe ng ating refrigerator. So anong pwedeng mangyari? Mahihirapan yung ating refrigerator para palamigin yung ating freezer. Dahil pag bumaba siya ng 100 or sabihin natin 110, hindi masyadong lumalamig at the same time, maingay yung compressor ng ating refrigerator. Ang worst na ito, pagka biglang bumaba yung voltahe, masisira kaagad yung ating refrigerator. Ang gawin nyo is gamitan nyo na lang ng automatic voltage regulator o yung transformer. Bigyan ko kayo ng konting idea kung ano naman ang purpose ng ating AVR. Yung AVR naman, ito yung nag-a-adjust or nag-maintain ng voltahe dun sa ating refrigerator. Halimbawa, yung refrigerator mo is 220 para mapagana, mapalamig niya yung ating freezer. Pag sinaksak kasi natin yung ating refrigerator sa AVR, ang mangyayari nun kahit mag-up and down yung ating daloy ng kuryente or fluctuation, i-maintain niya lang sa 220 volts. So, napakaganda at napaka-safe yung ating refrigerator. No? Pag gumagamit tayo ng AVR, lalong-lalo na pagka yung lugar nyo is may fluctuation, yung up and down yung ating daloy ng kuryente, maganda na gamitan natin ng AVR o kaya yung transformer na tinatawag. So saan ba nakakabili ng AVR? Madami nang pwedeng bilhan sa hardware,
sa Ace Hardware, sa SM, o kaya sa online, no? Nabibili sa Lazada or sa Shopee. Lagay ko yung link dun sa comment box o kaya sa description dyan sa baba, yung link kung saan mabibili yung ating AVR. Kung ang tanong nyo is, Sir, ilang wattage ba yung kailangan kong AVR para sa aking refrigerator? So, ang pag-compute naman ng wattage ng kailangan nating AVR dun sa ating refrigerator is, kunin nyo yung wattage ng refrigerator or dito sa aircon natin. Kung halimbawa yung wattage ng inyong refrigerator is 300, i-times mo lang siya sa 3, 900 watts yung kailangan mong AVR para mag-pair sila dun sa ating refrigerator. So, pwede rin kayong bumili ng eksaktong 1,000 or 1,500. Daw mas maganda na mas mataas konti yung AVR natin kumpara dito sa ating wattage ng ating refrigerator. So, ganun lang ang tamang pag-compute ng wattage na bibilhin yung AVR. I-times nyo lang sa 3 yung wattage ng inyong appliances. So, halimbawa, yung gagamitan mo ng AVR is yung computer nyo o kaya TV. So, pwede na yan sa mga 500 watts, 400 watts na AVR. Meron naman yung nabibili na AVR na para dun sa computer. Mga nasa 300, 400 watts lang yon. Yan po yung purpose ng AVR. Napakaganda at napaka-safe. Lalong-lalo na ngayon guys, shortage tayo ng kuryente sa Pilipinas dahil sobrang init na nga ng panahon. Kinukulang tayo, kaya laging brown out dun sa ating lugar o kaya may fluctuation. Yan yung isang dahilan kung bakit nasisira yung ating appliances. So hanggang dyan na lang guys, sana nakatulong itong video na to sa mga nagtatanong kung ano yung kailangan nilang gawin sa mga refrigerator nila na mahina yung paglamig, mahina yung pag-andar dahil sa fluctuation, no? O kaya yung pag-up and down na daloy ng kuryente. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema din sila sa mga ganitong problema ng kanilang appliances. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.